Pagka ang magbabautismo sa iyo, kapatid, hindi itinuturo ang buong aral ni Kristo, peke ang bautismo mo. Ulitin natin ang 28, 19 at 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tinuturo ba yan? Lahat ng bagay? Kung itinuturo ng isang mangangaral lahat ng utos ni Kristo, may karapatan siyang bumautismo. Pero babautismo ka, hindi mo naman itinuturo lahat ng aral ni Kristo, wala kang karapatan, peke ang bautismo mo. May mga iba-ibang aral talaga pagdating sa tubig bautismo. Tulad na lamang ng ating napanood na ito na kanyang sinasabi, para ikaw ay maging qualified sa water baptism ay kailangan aral ka muna ng buong aral ng ating Panginoong Jesucristo bago ka pwedeng ilublob sa tubig bautismo. Pero yan nga ba talaga sinasabi ng Biblia? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Linaw naman po sa Biblia kung ano yung sinasabi ng bersikulo na kanyang sinabi. Sabi diyan, go ye therefore and teach all nations. Yan po ay pagsusoul winning, mga kaibigan, mga kapatid. Paano nga naman sasampalataya ang isang tao kung hindi niya napapakinggan ang salita ng Diyos? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig at ang pakinig galing sa salita ng Diyos. Kaya malinaw po ang sinasabi ng Biblia na ikaw ay mababautismuhan pag nalaman mo muna ang patungkol sa kaligtasan. Kaya ang kasunod na talata dyan ay makikita nyo po na sinasabi dyan ay baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ano yung kasunod na teaching them? Ibig sabihin lamang po ng verse 20 na teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ibig sabihin niya na po yung discipleship making. Na ikaw, una muna narinig mo yung gospel of salvation at pagkatanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo na nampalataya ka, naligtas ka, tsaka ka pwede magpabautismo. At pagkatapos mo magpabautismo sa tubig, yan na po yung discipleship making. Mga kaibigan, mga kapatid, mahirap pagka pinagbabalik-baliktad ang sinasabi ng Biblia dahil lalo kang maliligaw sa katotohanan. Basahin natin ng Acts chapter 8 para mas malinawan ang bawat isa patungkol sa tubig bautismo. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Ito po yung isang istorya ng isang Ethiopian eunuch na siya ay nagdi-desire na matuto sa salita ng Diyos at ang binabasa niya dyan ay Book of Isaiah. At tinanong siya ni Philip, kung nauunawaan mo ba ang iyong binabasa? At ang reply niya sa kanya ay hindi niya maunawaan ito maliban na lang kung may magpapaliwanag nito sa kanya. At yun nga po ang ginawa ni Philip sa kanya, na ipinaliwanag niya yung kanyang binabasa doon sa Book of Isaiah. At tinatanong nung eunuch kung sino ba yung pinatutungkulan ng tao na yan. At sa verse 32, yan po yung binabasa ng Ethiopian eunuch, yung patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong niya, siya ba mismo yan, yung propeta na yan, o ibang tao yung tinutukoy niya? At diyan ipinaliwanag ni Philip sa kanya hanggang verse 35 ay iprenich niya si Jesus Christ dito sa Ethiopian eunuch. At ito na po yung mga sumunod na nangyari sa kanila. And as they went on their way, they came unto a certain water. And the eunuch said, See, here is water. What that hinder me to be baptized? So napakalinaw ng talata. Nung una nagbabasa yung eunuch at hindi niya maintindihan yung kanyang binabasa at tinulungan siya ni Philip at iprinit siya kanya si Jesus Christ. At dito sa tagpong ito, nalinawan yung Ethiopian eunuch kaya nung may makita siyang tubig, ay agad niyang sinabi kay Philip, merong tubig dito. Ano yung nakakahadlang para ako ay mabautismuhan? So, ibig sabihin, ito na po yung requirements ng baptism. Ipapaliwanag ni Philip dito. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, yun po yung mga pangyayari, mga kaibigan, mga kapatid. Ang tinanong ng eunuch kay Philip, ano nakakapigil para ako'y mabautismuhan samantalang may tubig dito? At napakalinaw po ng kanilang conversation. Tinanong lang agad siya ni Philip, if thou believest with all thine heart, kung meron ka lang pananampalataya sa iyong puso sa ating Panginoong Jesucristo. At ano po ang reply sa kanya ng Ethiopian eunuch? I believe that Jesus Christ is the Son of God. At yun po
ang sumunod na pangyari ay ibinabtize na siya ni Philip. At yan po ang malinaw na scriptural na requirements pagdating sa tubig bautismo. Hindi na kailangan pang basahin mo yung buong Biblia, aralin mo ang buong buhay ng ating Panginoong Jesucristo o ang kanyang mga commandment, kundi kung meron kang pananampalataya sa iyong puso, ay pwede ka nang mabautismuhan sa tubig. Dahil ang unang requirements ng baptism ay yung ikaw muna ay nakaunawa ng salvation at tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo. At yan yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Dahil kung paniniwalaan natin yung video pinanood natin kanina, sa paniniwala nila pagdating sa tubig bautismo, ibig pala sabihin hindi valid yung baptism na ginawa ni Philip kay Ethiopian eunuch. Dahil hindi naman niya mapapaliwanag ng ganong kabilis ang buong commandment ng ating Panginoong Jesucristo sa ganong kaiksing oras na magkasama sila. Pero napakasimple lamang po ng kanilang conversation kung atin lamang uunawain kung ano talaga ang requirements ng tubig bautismo. Yan ay walang iba kung hindi ang pagsampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil yan yung malinaw na tanong ng eunuch doon kay Philip na kung ano yung nakakapigil sa kanya para siya'y mabautismuhan. At yun lang din naman ang sinagot ni Philip sa kanya. At ganun din naman yung sinasabi sa Matthew 28. Na una, yung teach doon ay salvation, sunod ay ang bautismo, sunod yung teaching them to observe. Ayan po ay discipleship making. Mga kaibigan, mga kapatid, mag-iingat po kayo sa inyong mga napapanood dahil iba-iba ang turo ng mga taong mangangaral pagdating sa bautismo. Meron nga nagtuturo na ang bautismo ay kapart ng salvation ng isang tao. At yan ay mali pong doktrina, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nawa, naging pagpapala ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.